Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Virgo sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign kasi baka alinman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Wheel of Fortune, Queen of Pentacles, saka Temperance. Ano yung Wheel of Fortune? Teka, ayusin ko lang ilaw para maliwanag. Ano ba itong Wheel of Fortune? So, pwede magdugtong sila, pwede rin hindi. Pages. Seven of Cups. So, ito mida natin. Ito yung description. Okay? Para malaman nyo kung para sa inyo ba itong reading o hindi, o para dun sa kakilala nyo. So, ito yung description. Single siya eh. Single. Baka ex to. Ex-partner. Separated. Byuda. 25. Ay, 25. Teenager to 25 years old. So, yun yung clue sa pagkatao ng bida natin sa kwentong to. Ngayon, bubunga na yung hard work niya dito. Pero maganda kung dagdagan natin ng ibang detalye. Pwede pang maiba yan. Kasi nakukulangan ako ng detalye. Hindi ko alam kung ano ba to. Career, relationship, kapamilya, kamag-anak, kapitbahay. Ano yan? Anong topic dito? Star Snake Garden. Tapos Wheel of Fortune, Seven of Cups. Ano yung Wheel of Fortune? Parang may magbabalik. Iniisip ko kanina kung luck ba yun. Yung Wheel of Fortune. Parang hindi eh. Parang siya. Pag iba ng ihip ng hangin. So, ang dating sa akin may magbabalik. Someone from the past? Bakit may Seven of Cups? Kasi ang dating sa akin, magiging contemplation to eh. In a way na,
Mapapaisip kayo kung i-welcome back nyo ba itong taong to na magbabalik from the past. Sino yon? Maraming pwedeng case. Actually, maraming ang tao. Hindi lang isa. Maraming magbalik. Pero isa doon ay enemy or ex-partner. Or ano pa nga ba? Or someone na na-meet nyo sa social media. So again, someone from the past, ulitin ko, magbabalik. Or kayo yung magbabalik sa buhay nila. So, ibig sabihin, may reconnection ba? Kasi nga, nag-ibang ihip ng hangin, dati no contact. So, ngayon magre-reconnect. Either kayo yung kukonect sa kanila or sila. Pero, sino? Sino yung makaka-reconnect ninyo or nitong bida? Kasi, kung dito para sa inyo tong clue na lumabas, di baka para dun sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Yun nga, hindi lang isa, mukhang marami. Pero isa na dun ay ex-friend, ex-partner, or dating enemy, or someone na hindi na nila nakakausap sa social media. So again, mapapaisip-isip yung tao dito kung kakausapin pa ba o hindi na. Replyan pa ba o hindi na. Ganun. Sasagutin ba ang call o hindi na. Ngayon, Queen of Pentacles. Dapat ito yung ginawa natin bida, pero for some reason, ito yung naging bida natin. Baka hindi ito meant maging bida. At siya ay meant para maging energy. So, anong energy yan? Court card din to. Death card. King Queen So, may mag-asawa dito. Kaya lang magkaiba sila ng suit. Ito, King of Cups. Yung isa, Queen of Pentacles. This card. So, iniisip ko, ito na lang ba? Pagdikitin ko. Or isa-isa. So, ang dating sa akin sa period na to, Queen of Pentacles, magiging practical. May someone na magiging practical, probably yung bida natin. Yun nga yung binanggit ko kaninang description. Magiging practical siya sa topic ng change. So, dito magiging wise yung bida natin. Pero, let's say, ang magbabalik nga ay someone na naging enemy or hindi maganda yung breakup, separation. So, again, enemy, ex-friend, ex-lover na hindi maganda yung cause ng paghiwalay. Ang dating sa akin,
willing naman makipag-ayos. Pero, hindi na siya willing mag-continue yung kung ano yung meron sila in the past. So, let's say, mag-uusap sila, pero today lang. After nila magsabi ng mga samaan nila samaan ng loob sa isa't isa, di yun, tapos na. Wala nang continuation, pero at least, hindi na sila magkaaway. Pero again, wala nang continuation ng friendship na pwede pa sila mag-usap ulit regularly or parang walang nangyari. Walang ganoon. Kasi nandito to. Parang yun na yung naisip niya dito. Ang practical. At ito ay pagiging diplomatic. So, ganun dating sa akin. Pero tingnan ba natin kung ano to. So, sabihin natin near future to. Ito ang far future. Kasi dito ayaw makipag-ayos. Ay, gusto pala makipag-ayos, pero nagsabihan lang sila ng samaan ng loob. Wala nang continuation, di ba? Pero tingnan natin dito kung maiba pa ba yun. Kasi yun, syempre, minsan nag-iiba ang desisyon. Kasi dito parang near future may isa dun sa magre-reconnect. Syempre, kayo yung isa dun, tas yung isa nga magre-reconnect para magkaayos. Pero hindi na nga mababalik yung dating pinagsamahan. So parang nakat na siya agad. Dito sa near future, dito sa far future, tingnan natin, baka may iba pa yan, di ba? May iba pa yung scenario. So, digay ako ng dighay. Nahangin ang tiyan ko. Temperance. High Priestess. Temperance, High Priestess. Nine of Cups. Okay naman yung Temperance. Kaya lang may High Priestess tayo. Ito Nine of Cups. Well, sa una lang yan. Kumbaga may tendency maiba pa dito. Lalo na nga kung ex-partner. Kasi may ahas tayo kanina eh. So, siguro may cheating. Lalo na kung ex-partner to. Ang dating sa akin, ito kasi reconciliation, wish come true. Ito hidden influence. So, hidden influence siguro kaloob ng universe. Depende sa universe kung kailan niya i-make it happen. Pero ito nga yun, hidden influence. So, parang ang dating sasali yung universe sa scenario. At siya rin yung magdidikta kung kailan niya gagawing possible tong wish come true. At ito all about reconciliation. So, kailan kaya yun? Pero tingin ko mas tatama to dun sa nagkaaway na mag-ex. Kasi may Nine of Cups dito na parang malaki yung desire na makipag-ayos. May someone na malaki ang desire na makipag-ayos to the point na gusto niyang i-wish
Pero tingin ko nga ex-partner to. Mas tatama sa ex-partner. So, kailan? Pwede rin naman doon sa mga sinabi ko. Like, friend. Diba? Ex-friend. Or someone na hindi na nakakausap sa social media. Pero tingin ko mas tatama nga. Mga 70% doon sa ex-partner. At 30% lang doon sa ex-friend or someone sa social media. So, kailan to posible? Within a month. Pwede ngayong March din. So, tingnan natin. Sooner than you expect. So, ibig sabihin, may rejection. Rejection muna yung mangyayari. Near future rejection. Future, posible pa pala yung reconciliation. Nag-iba yung ihip ng hangin. Ang bilis lang na ito. Yung mga clue na lumabas. Teka, ayusin ko lang to. Pero naiwan tong isa. Baka may meaning. Baka dalawa. Hindi, isa lang. Ito rin yun. Divine timing is at play. Ito nga sinabi ko kanina. Itong parang high priestess. Divine timing. Ngayon, base sa mga lumabas within a month, edi ngayong month din ng March. Sooner than you expect, edi ngayong March din yan. Mas mabilis daw sa inakala. Edi agad-agad yan. Ito within a couple of days. Ibig sabihin, saglit nga lang. Kasi, mga ilang araw lang. Pero again, isa lang yung direction. Rejection muna. Tapos, bandang huli, may ibang ihip ng hangin at yun nga, magre-reconcile silang dalawa. At ngayon, nandito nga yung divine timing kasi alam ko, high priestess ay divine timing. Ito rin, divine timing is at play. So, kung di man literally within this month, yun nga, hindi natin masabi. Depende talaga sa high priestess or universe. Kasi nga, secret, diba? Unknown. Depende sa kanya or sa kaloob ng universe. Kung kailan niya gagawin totoo itong manifestation. So, ito at ito ay iisa lang. Divine timing is at play. So, again, kung hindi man yan literally ngayong March, mangyayari naman siya. Hindi nga lang masabi sa ngayon. Kasi nga, depende sa high priestess at universe. Kailan nila gustong mangyari to. Ngayon, lalagay tayo ng clue. Ito yung possible partner. Possible ex-partner sa reading na to. Mamaya friend. Okay? Doon muna tayo sa ex-partner. Kapwa Virgo, Hermit. Ito Capricorn. Cancer. Ngayon kung ex-friend, nag-away sila ng friend, di na sila nagkibuan. Ito yung friend. Libra, Magician, Virgo, Gemini. Ito, isa sa fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ngayon, kung someone sa social media, na yun nga, hindi na sila nag-usap, parang ginost yung Virgo for some reason. Ito yun. So, tao sa social media na hindi na nakakausap for some reason ng Virgo, maaaring magbalik. Gemini, isa sa air sign, Gemini, Libra, Aquarius, specifically Gemini kasi mulit Gemini. Capricorn.
Ngayon, dito naman tayo. Ano pang masasabi nito? Ibang senaryo. Purpose. Desire. So, ibig sabihin yung purpose sa period na to ay magkaroon ng desire tungkol. So, again, purpose sa period na to magkaroon ng desire tungkol saan? Tungkol sa devotion, sa topic ng devotion. Para lang yata to sa mga in a relationship, maging devoted. Purpose sa period na to ay magkaroon ng desire na maging committed ba? Committed or committed sa relasyon or makipag-ayos. Kasi may challenge tayo dito. Or trial, suffering. Or makipag-ayos, whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. Pero nag-away sila Probably, karelasyon yung kaaway. Na yun nga, yun yung parang goal, or parang goal sa period na to ay magkaayos sila nung karelasyon. Dito, kung nagkaaway man, for some reason. Ngayon, kung di naman nag-away, edi ang purpose nga ay magkaroon ng desire na maging committed sa relasyon in a way na lalayo sa kahit anong tukso. Pero para lang to sa in a relationship. Pero kung walang karelasyon, single talaga, ang purpose ay desire na i-focus ang sarili sa kanilang trabaho. Kumbaga, maging workaholic. Ngayon, dito naman tayo sa susunod na deck. Ito na yung last deck. Bali, babasahin ko na lang to. Kunin nyo lang ang mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice at prediction na to sa period na to. So, sabi, threads. Weave the threads of your dreams. Your thoughts shape your reality. Focus your energy. Your intentions hold great power. At ang uli, illusions ba to? Diyos ko, ano ba? Visions pala, Diyos ko. Ba namang sulat ito? Visions pala. Visions. Look within for answers. Your inner visions hold profound insights. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.